Hello, magandang araw po. Handa na ba kayo para sa bago nating kabanata? Nako, for sure magugustuhan nyo ang episode natin today. Hindi na natin papahabain pa ang intro, simulan na natin. Rebecca's POV. Maingay. Yon ang unang pumasok sa isip ko pagmulat ng mga mata ko. May naririnig akong iyakan, tawanan, mga paang nagmamadali. Napabuntong hininga ko bago ko bumangon. Paglingon ko sa tabi ko, wala na ang kambal. Jayden? Joshua? Tawag ko pero walang sumasagot. Tumayo ako, nagpunta sa banyo, naghilamos, inayos ang buhok at damit bago lumabas ng kwarto. Paglabas ko, agad kong narinig ang boses ng mga bata sa halong tawa at hikbi. Paglapit ko, tumigil ako sa may hallway. Nandon si Doc, nakayakap sa kanya mga bata, umiiyak, nag-aagawan ng atensyon niya. Huwag ka nang umalis, Doc. Kailan ka babalik, Doc? Dala ka ulit ng chocolate, ha? Ang sakit panoorin. Yung ngiti niya pilit, pero makikita sa mukha ni Morgan ang lungkot. Napatingin ako sa gilid. Nandun sina Jayden at Joshua. Si Jayden ay umiiyak habang umunguya ng fried chicken. Hawak pa niyang drumstick na parang kayamanan. Napangiti ako kahit papano. Kahit malungkot, fried chicken is life pa rin para kay Jayden. Pero yung ngiti ko mabilis ding nawala. Lahat nagpaalam kay Doc. Yakapan, tawanan, luha. Ako lang nakatayo sa gilid. Walang lakas ng loob na lumapit. Alam kong wala rin namang saysay. Napalingon siya sa akin. Saglit lang, sapat pero naramdaman kong malamig pa rin ang tingin niya. Walang emosyon, walang kahit anong pahiwatig ng kagabi. Parang isang estranghero lang ulit ako. Siguro galit pa rin siya. Siguro hindi lang niya matanggap na sinagot ko siya o baka kasi sinampal ko siya pero wala akong pakialam. Bumaba ang tingin ko. Hinigpitan ko ang yakap sa sarili ko habang pinapanood ko siyang humakbang papunta sa pinto. Sumunod ang mga bata, ang staff, si Sister Fatima, lahat nakapaligid sa kanya. Tahimik lang akong sumunod hanggang marating na ang kanyang sasakyan. Ako, tumigil ako sa pinto. Pinagmamasdan lang sila habang siya na may binuksan ni Robert ang likod ng sasakyan para sa kanya. Tumingin siya saglit sa paligid, sa mga batang kumakaway at sa akin. Sandali lang, pero parang huminto ang oras. Ilang hakbang lamang ang layo namin sa isa't isa, pero pakiramdam ko sobrang layo na. Mas malayo pa kaysa sa Amerika na pinupuntahan niya. Gusto kong magsalita, gusto kong magpasalamat. Gusto ko ring sabihin na kahit sinaktan niya ako, hindi ko kayang magalit. Pero wala. Ni isang salita, walang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa tuluyan ng sumakay si Doc sa sasakyan. Hanggang sa dahan-dahan ng umalis. At ako, naiwan lamang ako sa pinto ng ampunan. Pinipigilan ng luhang kanina ko pa gustong ibuhos. Kasi kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na tapos na, hindi pa rin pala. Tuluyan nang nawala ang sasakyan ni Doc. Ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib ko, kahit napilit kong sinasabi sa sarili kong wala lang yon. He did not even bother to say goodbye. Sa bagay, bakit pa nga ba ako mag-e-expect kahit thank you nga, wala akong narinig, goodbye pa kaya? Huminga ako ng malalim. Sinusubukang lunukin ang kirot na naiwan hanggang sa unti-unti na ring nawala sa paligid ang mga bata. Kanina lang iyakan, ngayon nagtakbuhan na naman kung saan. Rebecca, tawag ni Sister Fatima. Agad akong napalingon. Opo, sister? Tanong ko, agad na lumapit sa kanya. Ngumiti siya ng marahan. May gusto lang akong pakita sa'yo, anak. May nag-SSS kanina, yung taang mag-sponsor sa pag-aaral mo. Napahinto ako. Ha? Ako po? Tumango siya. Oo, at gusto ka raw niyang ipa-enroll ngayon kaya magbihis ka na at may hinihintay na bagong simula. Parang biglang lumiwanag ang paligid ko. Di ko mapigilan ng ngiti. Kahit kanina lang parang ang bigat ng mundo ko. May umalis pero may kapalit na biyaya. Sumunod ako kay sister papasok sa opisina niya. Nasa desk na ang laptop, bukas ang SSS na may subject line na For Miss Rebecca Jane de Vega, Scholarship Confirmation. Lumunok ako bago binasa ang mensahe. Dear Miss Rebecca, life has a strange way of balancing loss and grace. Sometimes what leaves us clears the path for what's meant to stay. I've read your records, your story, and I believe in your strength.
You don't need to know who I am. At least not now. What matters is that you keep going. Finish your studies, make something of yourself, not for anyone else, but for you. The world needs people like you, those who know pain but still choose kindness. Your tuition, books, allowance will be fully covered until you graduate. Please coordinate with Sister Fatima for the details. Nakatitig lang ako sa screen. Di ko alam kung ba't nangingilid ang luha ko. MAAJ? Parang pamilyar pero di ko alam kung saan ko narinig. Napangiti ako kahit may patak ng luha sa pisngi ko. Thank you. Mahina akong bulong, parang umaabot sa hangin. Maybe losing him wasn't the end after all. Maybe it was just the start of something better. Di pa man ako nakaka-recover sa saya, biglang nagsalitang muli si Sister Fatima, kaya napatingin ako sa kanya. Napakunot ng bahagya ang noon niya. Parang may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan. Rebecca, mahinahon pero seryoso ang tono niya. May mga kondisyon ng sponsor mo? Napapitlag ako. Kondisyon po? Tumango siya. Oo, nag-usap kami kanina sa phone at isa sa mga strict request niya ay bawal kang magpaligaw o mag-boyfriend habang pinapaaral ka niya. Napakurap ako. Po? Bawal, anak? Ulit niya, mas madiin na. Ayaw daw niyang madistract ka sa studies mo. Gusto niya focus ka lang at hindi lang yon. Gusto rin niya everyday mag-message ka sa kanya. Kailangan niyang malaman kung kamusta ka, kung anong ginagawa mo at kung may kailangan ka. At bawal din ang barkada. Ampunan at eskwela ka lang dapat. Kung may extra activities outside school, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Parang biglang lumamig ang paligid. Ang daming kondisyon. Araw-araw po? Tanong ko ulit, hindi makapaniwala. Oo, araw-araw, sagot ni Sister. At malinaw ang sabi niya, kapag hindi mo nasunod ang mga bilin niya, maaari niyang tanggalin ang sponsorship mo. Kaya ang gusto ko, sundin ko lahat ng gusto niya. Napabuntong hininga ako sabay napayo ko. Ang saya ko kanina, ngayon parang may kaunting kaba na. Pero sino ba naman ako para tumanggi? Biyaya na to, at kung yun lang kapalit, kakayanin ko. Malinaw sa'yo, Rebecca? Bawal ang boyfriend. Diin ni Sister. Tinitigan pa ako sa mata. Agad akong tumango-tango. Opo, Sister. Malinaw po. Promise. I won't disappoint my sponsor. Ngumiti siya at saka kumarahang tinapik sa balikat. Good. Sige na, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon sa university para ma-enroll ka na. Opo. Pagkalabas ko ng opisina, napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, hindi ko alam kung dahil sa excitement o sa kaba. Pero isang bagay ang sigurado, ito na ang bagong simula ko. At kung bawal ang boyfriend, fine. Wala naman akong balak ma-in love ulit. Pagbaba ko ng sasakyan, napahinto ako sa tapat ng malaking gusali. St. Teresa College of Nursing. Yun ang nakasulat sa malaking arko sa bukana ng eskwelahan. Napalunok ako habang pinagmamasdan ng paligid. Ang daming estudyante, puting uniform, mga halakak at nagmamadaling yapak. Napangiti ako sabay napapakit habang dinadama ang simoy ng hangin na tumama sa mukha ko. Ito na talaga. Makakapag-aral na ako. This is it, pansit. Mahina akong bulong sa sarili ko. Di mapigilang matawa. Rebecca, tara na. Tawag ni Sister Fatima mula sa gilid. Bit-bit nito ang envelope ng mga requirements ko. Baka abutan tayo ng lunch break ng registrar. Mabilis akong sumunod sa kanya. Opo, Sister? Habang naglalakad kami papunta sa opisina, di ko mapigilang luminga sa paligid. Ang mga estudyante parang ang saya-saya, parang walang problema sa mundo nila. Sana, ganon din ako dati, naisip ko. Ang ganda po ng school, Sister, sabi ko habang hawak-hawak ang bag ko. Ngumiti siya. Maganda talaga rito, anak. Maraming nagsasabi na isa to sa pinakamasipag magturo ng nursing program. Mabuti at dito ka napili ng sponsor mo. Tumango ako, nangingiti. Alam niyo po, Sister, matagal ko na pong pangarap to. Gusto ko pong maging nurse, makapunta ng Amerika at hanapin si Joanne. Napangiti siya sa akin. Si Joanne? Yung kapatid mo? Opo. Mahina akong sagot. Ramdam ang kirot sa dibdib nang maalala ko kung paano siyang nawala sa amin. Sana nasa mabuting kalagayan siya. Kapag naging nurse ako, pupunta ako ng Amerika at hahanapin ko siya.
Tahimik si Sister Fatima sandali bago ngumiti. Kung para sa'yo talaga anak, makikita mo siya balang araw. Basta magpursige ka. Ito, simula na ng pag-abot sa mga pangarap mo. Ngumiti ako at tumango. Opo, sister, I will do my best. Hindi ko po sasayangin ito. Pagdating namin sa registrar, abala ang mga staff. Inabot ni sister ang folder ko. Enrollment for first year nursing. Sabi niya, okay po, pakisign na lang dito. Sabi ng babae sa counter. Nanginginig pa ang kamay ko habang sinusulat ko ang pangalan ko sa form. Rebecca Jane de la Vega. Habang sinusulat ko yan, napangiti ako. Ang pangalan ko, estudyante na. Congratulations, sabi ng staff matapos lagyan ng stamp ang papel. You are officially enrolled. Thank you po. Halos mangyak niya akong sagot. Natawa si Sister Fatima. Ayan anak, simula ngayon mag-aaral ka ng mabuti ha. Gawin mong proud ang sponsor mo. Di lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. I will, sister. I promise I will make everyone proud. Lumabas kami ng opisina. Bit-bit ko ang enrollment form at ID stub ko. Habang naglalakad, lingon ako ng lingon sa paligid. Parang gusto kong pakita sa mundo na isa na akong estudyante rito at may direksyon na ulit ang buhay ko. At kahit di ko alam kung sinong nagpadala ng tulong na to, naramdaman kong may dahilan kung bakit dumating ang biyayang to. Magsisimula na ang bagong kabanata ng buhay ko. At kahit may mga bawal, kahit may mga dapat iwasan, handa kong patunayan na kaya kong abutin ang pangarap ko. Laging nasa isip ko para to kay Joanne. Kahit nasan ka man, someday I will find you. Habang pabalik na kami ni Sister Fatima sa sasakyan, biglang tumunog ang lumang keypad na cellphone na hawak niya. Yung tipong may tunog na classic Nokia ringtone na bigla kang mapapalingon. Sandali lang anak, sabi niya, saglit at sinagot ang tawag. Hello? Tahimik akong nakatingin sa kanya habang pinapakinggan ang marahang tono niya na unti-unting naging magalang at medyo formal. Yes, kasama ko po siya ngayon. Napakunot ang noo ko. Sinong kausap niya? Pagkatapos na ilang saglit, tumingin siya sa akin at inabot sa akin ang cellphone. It's for you, anak. Kausapin mo raw. Your sponsor. Parang may kung gumuhit na kaba dito sa dibdib ko. Ha? Ako po? Tumango siya. Oo, gusto ka raw niyang makausap sandali. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone, pinakinggan ang mahinang crackle bago ko narinig ang tinig sa kabilang linya. Isang baritone voice, mababa, husky at may otoridad. Yung tipo ng boses na kahit di mo nakikita, ramdam mong sanay itong sinusunod. Hello, Rebecca? Napanunok ako. Di ko alam kung bakit, pero may kung anong kilabot at ginhawang sabay na dumapo sa akin. Good afternoon po. Nauutal kong sagot. I heard you're officially enrolled. Malamig pero maayos ang tono niya at isang lalaki ang sponsor ko. That's good. I expect you to take your studies seriously. Opo, sir. I'll do my best. Good. Your guardian, Sister Fatima, must have already told you my conditions. Yes po. Mahina akong sagot. No boyfriend, no distractions, and I must say, message you daily about my day. Exactly. Mahinang tawa niya pero hindi yung masayang tawa, yung parang controlled amusement lang. You will report to me through SSS, not through calls. I don't do unnecessary conversations. Tumango ako dahil alam kong hindi naman niya ako nakikita. Yes po, once a week I will reply. Don't expect more than that. Dagdag pa niya, diretso at parang walang espasyo para sa pagtutol. And remember, Rebecca, I chose to sponsor you because I see potential. Do not make me regret. Huminga ako ng malalim. Hindi po, sir. I won't let you down. Tahimik siya sandali bago nagsalita ulit. Good girl. Ramdam ko ang bahagyang pagbaba ng noo niya. Parang sinadya niyang gawing mas mabagal at mas matalim. Focus on your goal, not on people. The world can be cruel to those who get distracted. Hindi ko alam kung bakit pero para bang tumimo sa akin ang bawat salita niya. Hindi lang yon paalala, babala. Parang, opo, sir, mahina akong sagot. Alright, that's all for now. SSS me tonight. I want to know how your first day went. Yes po.
Pagkatapos noon, pinatay ng lalaki sa kabilang linya ang tawag. Wala man lang goodbye, wala man lang take care, basta naputol na lang ang linya. Dahan-dahan kong binalik ang cellphone kay Sister Fatima. Salamat anak, sabi ng madre. Ngumingiti, mukhang gusto ka ng sponsor mo ha. Basta gawin mo lang sinabi niya ha. Tumango ako, pilit na ngumiti. Opo sister. Pero habang naglalakad kami papalapit ng sasakyan, di ko maiwasang balikan sa isip ang boses na yon. Malalim, husky, parang pamilyar. Mabilis lumipas sa mga araw, parang kailan lang yung unang araw ko sa university. Ngayon, nasa kalagitnaan na ako ng SEM, nakakapanibago. Every day feels like a step closer to the life I've always dreamed of. Nursing isn't easy, pero mahal ko ang ginagawa ko. Sleepless nights, endless readings and hospital duties, lahat kinaya ko. Di ko alam kung paano pero siguro dahil may dahilan ako na dapat kong pagbutihan. Di ko rin inasahan na magiging top student ako ng batch namin. Tuwing tinatawag ang pangalan ko sa listahan, napapangiti na lamang ako ng mahina. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi nga ni Sister Fatima sa akin, "You are doing good, Iha. Keep your feet on the ground." Nakahanap na rin ako ng mga kaibigan, sina Tina at Alma. Lagi kaming magkakasama kahit sa kantin at kapag may duty palaging sabay-sabay kaming umaalis. Madalas nilang sabihan na masyado raw akong seryoso pero natatawa na lang ako. Hindi nila alam I can't afford to lose focus. Hindi ako pwedeng ma-distract. Every night, I make sure to send an SSS to my sponsor. Lahat ng updates, grades, schedules, kahit simpleng kwento sa klase, sinusulat ko doon. Laging maayos, respectful, parang formal report. Kahit minsan gusto kong magkwento lang ng simpleng, I'm tired today, hindi ko magawa. I don't even know his name, just his address at initials niya pero ramdam ko, strict siya. Every reply he sends is short, direct and intimidating pero okay lang, he's helping me and that's more than enough. Pinadalhan niya ako ng laptop. First day of classes pa lang. Hindi ko maman hinihingi, dumating na lang to sa dorm. Nag-dorm ako dahil isang oras din ng biyahe mula Ampunan hanggang city. Sa laptop may kasama pang note, use it wisely, focus on your studies. I smiled the moment I read it. Parang di ko man siya kilala, alam niyang kailangan ko to. Pero kahit ganoon, natuto rin akong dumiskarte. Kapag merong free time, nagtitinda ako ng kakanin sa school. Extra income, sabi ko kay Sister Fatima, para may pangbaon ako at matulungan ko rin ang kambal. Hindi niya ako pinigilan. In fact, proud pa siya. Tuwing weekend, umuupo ako sa ampunan para bisitahin sina Joshua at Jaden. Masipag din silang mag-aral at tulad ko, top sa klase. Tuwing nakikita ko silang nakangiti habang nagkakwento ng grades nila, parang lahat ng pagod ko nawawala. Pero may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa sponsor ko, si Marlon. Di naman sa tinatago ko pero alam kong hindi niya magugustuhan. Madalas dumalaw si Marlon kapag may free time siya. Hindi siya mapilit pero hindi rin sumusuko. Lagi niyang sinasabi, I will wait for you, Rebecca, even if it takes years. Tinutulan ko na yon, pero ngumingiti lamang siya at nagsasabing, then I will wait longer. Di ko alam anong dapat kong maramdaman. Masaya pero takot kasi habang lumalapit ang pangarap ko, parang mas dumadami ang mga bagay na ayokong mawala. Sa bawat SSS kong sinusulat, lagi kong iniisip kung dapat ko bang sabihin. Pero, lagi rin akong natatakot sa magiging reaksyon niya ng sponsor ko. Kasi parang kahit di ko siya kilala, may bigat sa bawat salitang binibitawan niya. May otoridad at minsan, hindi ko alam paano ko harapin ang araw na makikilala ko na siya ng harapan. Siniko ako ni Tina habang nakatanaw ako sa labas ng bintana. Hoy, ano ba yung iniisip mo? Ha? Ang lalim mo naman? Nakangiti ng bulong. Tapos ng klase girl, tara na. Napabalik ako sa realidad. Wala. May iniisip lang. Pinilit kong ngumiti habang nilalagay ang notes ko sa bag. Ano bang hinihintay nyo? Labas na tayo. Gutom na ako. Sabat ni Chris na nakatingin sa akin. Umiling ako. Kayo na lang, uuwi na ako sa dorm. May gagawin pa ako eh. Sabay-sabay silang napangiwi. Ang KJ mo talaga?
Reklamo ni Tina pero sanay na sila sa sagot ko. Di sila kumukontra kapag sinasabi kong hindi. Promise, next time sasama na ako. Dagdag ko pa para hindi sila masyadong tampo. Tumango na lang sila at naglakad papalabas. Ako naman dumiretso na sa dorm. Pagpasok ko sa kwarto, diretso ako sa laptop. Automatic tinignan ko kaagad ang SSS ko. Nang bumungad sa akin ng inbox, halos manlaki ang mga mata ko. 16 new emails, lahat galing sa sponsor ko. Napanunok ako habang nag-i-scroll. Puro sunod-sunod, puro diretsong salita. Halos maramdaman ko ang galit niya sa bawat linya. Parang kung katabi ko siya, baka nilamon niya na ako ng buhay. What is going on with you? Do you think I don't know? I know that boy, Martin. If you want to finish your studies, you stay away from him. I did not put you in that dorm for you to waste my help. You're getting into my nerves, Rebecca. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng info tungkol kay Marlon. Sunod-sunod ko pang binasa ang mga messages. From now on, you are no longer staying in that dorm. You'll go home every day after your class. I've already arranged someone to pick you up and drop you off, a woman. I am paying her monthly to make sure you don't go near that Marlon. I created an FB account for you. You are not allowed to change the password. I will monitor you there. I want to see you even when you're asleep. Understand that I don't tolerate disobedience. Napaupo ako sa kama. Nanlalamig ang kamay ko. Di ko na tuloy malaman anong iisipin sa sponsor ko. Para akong biglang nalagyan ng posas. Binuksan ko yung link ng SSS account na sinasabi niya. May profile picture ko na. May cover photo pa. Pero hindi akong gumawa nun. May mga settings na nakalock. Hindi ko mabago. Nandun din yung message niya. I will monitor you here. Don't test me. Napahawak ako sa ulo ko. Di ko alam kung galit ba ako, takot o dapat ba ako magpasalamat pa rin. Grabe, bulong ko sa sarili ko. Ano na to? Tumitig ako sa laptop screen sa mga emails na parang mga salitang sumasakal sa akin. Pakiramdam ko kahit malayo siya, hawak na hawak niya ako. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa university naisip ko, ano pa talaga ang kapalit ng tulong niya? Kakaupo ko pa lang ulit sa kama nang biglang tumunog ang notification ng laptop ko. Napaigik ako sa inis bago ko binuksan, pero pagkalipas ng ilang minuto, napanunok ako sa kaba. Pack your things. Your driver is on the way. She will hand you a cell phone. You will use that to log in your Facebook account and create a messenger. That's where I'll call you. Move. Now! May kasunod pa. Now! Napahawak ako sa noo ko. Oh God, this is getting scary. Di ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Para na akong may amo, hindi sponsor. Nakakatakot siya. Huminga ako ng malalim at tumayo. Okay, calm down, Rebecca. Bulong ko sa sarili ko habang nagpipilit ng mga damit. Di ko alam kung saan ako dadalhin pero wala naman akong choice. Baka kung ano pa ang gawin niya kapag hindi ako sumunod. Habang nag-aayos ng mga notebook, uniform at iba pang gamit sa bag, paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi ni Sister Fatima kanina. Mabait ang sponsor ko, super strict lang. Mabait? Parang ang military commander kung magsalita eh. Maya-maya lang may marahang kumatok sa pinto. 3 beses, sunod-sunod. Napahinto ako. Sino yan? Maingat kong tanong. Hi, ikaw si Rebecca? Isang boses ng babae mula sa labas, medyo kalmado at maagaan pakinggan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin isang babaeng nasa late 30 siguro. Maayos ang suot, may hawak na maliit na paper bag. Ako si Ate Sharon, ako magiging tagahatid sundo mo? Magiliw niyang sabi, sabay abot ng ngiti. Nakangangal lang ako saglit bago tumango. Ah, opo, kayo po pala. Inabot niya sa akin ang paper bag. Ito ang cellphone mo. Gamitin mo yan para sa FB at Messenger. Nakalogin na raw yung account mo pero kailangan mong iset up yung Messenger para makatawag daw siya sa'yo. Napatitig ako sa phone. Parang may kung anong bigat ang dumagan sa dibdib ko. Ganun po ba? Mahina akong sagot. Huwag kang kabahan ha? Sabi ni Ate Sharon. Parang nabasa niya agad ang takot ko. Mabait naman siya. Gusto lang niyang masigurado na okay ka palagi. Ako nga medyo nahiya pa nung kinausap niya ako kanina eh. Baritone ng boses, grabe. Parang artista pero scary din.
Napakuyom ako ng kamay. Yeah, I know what you mean. Mahina akong sagot, pilit ang ngiti. Habang pinapanood ko si Ate Sharon na binubuhat ang iba kong gamit, napatingin ako sa cellphone. Nakita ko agad ang wallpaper, picture ko. Yung mismong kuha sa ID na sinend ko noon kay Sister Fatima. Pakiramdam ko wala na akong tinatagong parte ng buhay ko. Lahat alam niya, lahat hawak niya. Habang tinutulungan ko si Ate Sharon na magbuhat ng mga gamit ko, isa lang ang tanong na paulit-ulit sa isipan ko. Anong klaseng tao ba talaga itong sponsor ko? Pagkarating ko sa bahay ampunan, diretso ko naglakad papunta sa opisina ni Sister Fatima. Di man lang ako nagparipas ng oras. Kailangan ko na ilabas tong sama ng loob ko bago pa ako sumabog. Come in, sabi ng madre nang kumatok ako. Pagpasok ko, agad akong napaupo sa harap niya, parang bata na magsusumbong. Sister, di ko na po alam anong iisipin ko sa sponsor kong yon. Nakakainis na po talaga. Parang gusto niyang kontrolin lahat ng ginagawa ko. Imagine, gumawa pa siya ng FB account para sa akin. And now, gusto niyang makita ko kahit sa pagtulog? Napatingin lang si Sister Fatima sa akin at imbes mag-alala natawa siya ng mahina. Ay, Rebecca, napakunot noo ako. Sister, I'm serious. Hindi po ba kayo natatakot? What if may masamang balak siya? Putol niya sa akin. Ngumingiti pa rin. Huwag kang mag-alala, anak. Ganun talaga yon. Ganun ang ugali ng batang yon. Strict, controlling minsan, pero hindi masama ang intensyon. Batang yon? Napaulit ako. Kilala niyo po siya? Saglit na patahimik si Sister Fatima. Huminga siya ng malalim bago tumango. Matagal ko na siyang kilala dahil ako ang nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Alam kong matigas ang pananalita niya pero mabuti ang puso. Kapag nagtiwala siya, binibigay niyang lahat. Kaya sana, Rebecca, wag mong isara agad ang loob mo sa kanya. Pero sister, di ko mapigilang sagot. Iba po kasi yung pakiramdam eh. The way he talks, parang lagi lang ako under observation. Di ko alam kung concern ba yun o control. Ngumiti si Sister Fatima, mabagal at may halong lambing. Alam kong mahirap unawain ang ganong klase ng tao, pero minsan yung mga mukhang walang pakiramdam, sila yung may mabubuting puso. Trust me anak, walang masamang mangyayari sa'yo. Ligtas ka sa kanya. Gusto kong maniwala. Gusto kong paniwalaan yung tono ng boses ni Sister na puno ng assurance. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Parang may hindi siya sinasabi at kung paano siya magsalita, parang kilala talaga niya ang sponsor ko na yun. Bakit kaya? Nako, napakatindi at punong-puno ng tensyon at emosyon ang ating bagong kabanata ngayong araw. Isang napakalagang aral at katanungan ang naiiwan sa atin ngayong gabi. Hanggang saan nga ba ang hangganan sa pagitan ng tunay na pagmamalasakit at labis na pagkontrol? Kapag ang tulong ay may kasamang napakaigpit ng mga kondisyon, biyaya pa rin ba itong maituturing o isang ginintoang kulungan? Habang nakakahinga na ng maluwag si Rebecca, dahil sa kanyang patuloy sa pag-aaral bilang isang nurse, tila nakatali naman ang bawat galaw niya sa ilalim ng mata at utos ng kanyang misteryosong sponsor. Sino nga ba talaga ang lalaking to na may malalim na boses at tila kilalang kilala rin ni Sister Fatima? At anong tunay niyang motibo sa buhay ni Rebecca? Ano ang inyong mga hula? Sino sa tingin niyo ang misteryosong sponsor ni Rebecca? Ikomento na ang inyong mga teorya at reaksyon sa ibaba. Huwag niyo rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na maiinit na kabanata. Ako po ulit ang inyong lingkod, Miss Sandra, na nagpapaalala na sa bagong simula, laging may nakatagong pagsubok. Hanggang sa muling kwentuhan at subaybayan, magandang araw sa inyong lahat.